Yan. Sige po, again, it's an honor po to be your speaker po for the topic Carabao-based enterprise development and basic financial management. So today po, isa po sa mga mahasagot po natin na katanungan, talaga bang kumikita may kita sa pagkakalabawan. So dito po mga nakaraang module po ninyo napansin ko no, more on the technical aspect on the management of the Carabaos. The endpoint always is talaga bang translate ito into income. Talaga bang yayaman yung mga farmers natin kapag sinundan po natin itong mga magagandang sinuggest po ng ating pong mga previous po ng mga speakers. So ito po yung magiging complete parang turn around po natin para makita po kung talaga po bang kumikita po ang ating pong mga enterprise development partners. Sige po, but before we go into that po, konting introduction lang po, situationer po ng kalagayan ng industriya. So as of ending po ng 2024, we have 2.65 million heads of Carabaos here in the Philippines. 99% po nitong mga animals na to ay inaalagaan po ng mga smallholder farmers. Kaya po sobrang halaga po ng role po ng Philippine Carabao Center dahil ang Philippine Carabao Center po ay nakatutok dito po sa paglago ng smallholder farmers. So in terms of sa Cara beef naman po, we are at 61% sufficiency and according po sa atin pong close partner, the National Dairy Authority, we close at 2.3% milk sufficiency as of the third quarter this year. So ito po ay malaking improvement mo from the previous year's 1%. So talaga pong maganda po yung naging impact ng close na pagtutulungan po ng Philippine Carabao Center at ng National Dairy Authority. The livestock industry is estimated to contribute to 4.51% of the gross domestic product and 0.77% po nito ay from the agriculture and fisheries sector. So ito naman pong aming pong ahensya, ang minamahal po namin na DA Philippine Carabao Center, ay na-create po siya noong 1992 through the RA 7307 at ang kanya pong mandato ay i-conserve, paramihin or i-propagate at i-promote ang kalabaw as magagandang pinagmumulan po ng gatas, karne, ng lakas pang trabaho sa bukid at of course yung kanila pong hide, kasama po dyan yung kanilang balat. So para po ma-implement itong National Carabao Development Program na tinatawag po natin, meron po kaming tatlong main programs. Yun pong Genetic Improvement Program, Research for Development, and of course yun pong Carabao-based Enterprise Development na dito po tayo ngayon magpo-focus sa CBED po natin na tinatawag. So ano po ba ang CBED? So CBED is a socio-economic strategy under the National Carabao Development Program and it aims to transform the Carabaos into productive sources of milk, meat, hide, and traditional draft power. Isa po sa naging main inspiration kung bakit po talaga nagkaroon ng PCC is gawa nga po ng rapid mechanization. Isa po sa naging impact niya is possible po na ma-displace ito pong ating mga kalabaw. So kapag po na-displace ang ating mga kalabaw because of these mechanizations, mawawalan po sila ng sabi natin na economic and social relevance. But hindi naman po sa buong Pilipinas mangyayari yun. But para po ma-counter po ito, kinreate po ang PCC para ito pong si Kalabaw, bukod sa kanyang traditional draft power po na use, ma-transform siya sa other livelihood source. So doon na po pumasok yung pinaunlad po natin yung kakayanan niyang maggatas at ngayon po ipinapaunlad na rin po natin yung kakayahan niyang mag-produce ng karne. So it combines genetic improvement, enterprise development, and value chain to support and build dairy and meat enterprises in the rural communities. So ano po ba ang mga core components nito? Siyempre po, lagi po kaming nagbibigay ng mga coaching, training para po sa continuous enterprise development on various topics. Actually, ito pong ginagawa natin ng karaaralan is napakalaki po niyang part nung pong whole training and coaching po para po sa ating pong enterprise development. Kasama din po sa CBED, very basic po dito ang social preparation and yun pong cooperative development. Para po pang may mga bagong co-op na gustong pumasok sa pagkakalabawan, sila po ay talagang handa at hindi lang po namin sila pinababayaan. After po namin silang maihanda, tuloy-tuloy po ang aming pong pagsuporta sa kanila hanggang sa maging millionaire at billionaire cooperatives na po itong mga tinutulungan po ng PCC.
Of course, hindi po mawawala ang technical support at ang value chain and partnership. Kasama na po dyan yung pong mga kasama natin from the private sector and from the LGUs. Ano po ang mga major outcomes and impact? Siyempre po, pag sinabi pong outcome, excuse me po, number one po dyan is mapataas ang local milk and meat production, mapataas ang income ng ating mga dairy enterprises, and of course, mapataas po ang pag-adapt ng mga technologies. And of course, ang observed impact po natin is, sa ngayon po ang dami po, no? Lahat na po ng probinsya sa buong Pilipinas ay covered na po ng Carabao Development Program. Meron na po tayong mga through the Alab Carbawan Project and ito pong continuous na dairy herd build-up. And of course, yung po mga initiatives sa dairy boxes, lahat po ng provinces halos ay talagang nagkaroon na po ng mga magagandang lahi ng kalabaw and na-integrate na po ito para po yung iba po sa kanila may kakayanan ng magproseso at magtinda ng mga value-added dairy products. Yan. So isa po siguro sa gusto kong i-highlight bago po tayo lumalim sa ating diskusyon is may pakilala ko lang po sa inyo ano po ba yung itsura ng value chain. So according po sa analysis nila Doc Flor Lantica noong pong 2015, na-draw out na po natin yung itsura po ng dairy and meat value chain. So dito po ay meron pong 5 task for the dairy value chain. So meron po tayo from input provision, then the Carabao growing, kasama po dyan ang milk production. And then from the milk production, pupunta po tayo sa collection and storage. And of course, napakahalaga po is the processing, the task 4. And the task 5 is trading and marketing. So sino po ba ang kasama sa input provision? Siyempre po yung mga pinanggagalingan po ng mga forage, ng mga inputs, drugs and biologics. Kami po sa PCC para sa kaalaman at sa suporta po. Sa amin din po galing ang similya kapag po kayo po ay nagpa-upgrading. And of course, yung po mga dairy cooperatives and association for support, kasama na din po yung credit. So, andyan din po makikita niyo po sa gitna ng task 1 and task 2, yan po ay artificial inseminator. So, yan naman po yung mga partner po natin na mga private individuals na task po nila is successfully po na mai-integrate yung pong magandang similya or magandang lahi sa ating pong mga inahing kalabaw. And of course, sa Carabao production po, dyan na po papasok po yung ating pong mga Carabao racers. And sa task 3 po, yung collection, dyan po papasok yung ating pong mga cooperatives. Meron din pong mga individuals na they do collection and they also do storage. And then, dun po sa processing plant naman po papasok yung mga processing. So, ang model po ng PCC, hindi po tayo parang naka-focus lang sa production, po. Talaga pong value chain ang approach. That's why naka-emphasize din po dyan yung role po ng processing to produce value added na mga milk and meat products. And of course, hindi po natin sila iiwan hanggang dun po sa kanilang activity ng marketing. Kaya po may nailunsad na dairy boxes. Meron din po tayo ngayon tinatawag po natin na Cardeli. Ito naman po yung business model po natin for featuring high-end Carabao meat products. So, yun po yung pinaka naging manifestation or interpretation po ng business modeling ng Philippine Carabao Center po para po ma-ensure na talagang kikita ang buong value chain ng kalabaw. Kasi naniniwala po tayo na hindi po pwedeng yung mga Carabao racers lang po ang ating tutukan. Kailangan po lahat ng kadugtong sa value chain ay malakas para po mapalakas din po sila. Sa side naman po ng meat value chain, ganun din po. Same lang din po yung ating pong distribution ng tasking. But makikita po niyo dyan, meron pong mahalagang role yung mga live Carabao traders sa task 3. We also need na mga Carabao growers po. Ito po yung isa sa may wide space of opportunity pa po, yung po mga Carabao growers. Yung po yung mga pwedeng magpataba ng mga kalabaw for meat production. And of course, pagka may karne na, kasama na po dyan yung slaughter, meat fabrication, and meat value adding hanggang sa maidala po sa merkado. So, meron po kaming inipon na tinatawag po natin na Carabao-based business portfolio. So dito po sa series po na ito ng mga knowledge management materials ay i-share po natin yun pong result po ng aming research na nagpapakita po kung talaga po bang kumikita sa atin pong pagkakalabawan. So sige po. Ito po yung itsura po ng mga portfolio. So meron po tayong 5, 10, 15, 20, 25, and 50 na startup farm. Kung gusto po magtayo ng dairy Carabao farm,
meron po kaming pwedeng i-share sa inyo na portfolio analysis kung depende po sa inyong startup na preferred. So kung gusto niyo po mag-start as small ng 5 or ng 10 or gusto niyo pong mag-commercial na kaagad ng 50, meron po kaming ready na po na set of numbers to give you guidance kung kayo po ba, paano po ba kayo kikita pag pumasok po kayo sa negosyo po na yan. And of course, available din po yung po mga connected businesses sa kanya. Kung ikaw naman ay gusto mong mag-specialize sa pagpoproduce ng silage, ay magaling po ang mga agriculturist dyan. Or gusto niyo po dun sa value adding naman, meron po tayong dairy box model. Ito na po yung nagtitinda na ng mga value added milk products. Meron din po tayong module para dyan. And of course, kung gusto niyo pong pumasok sa vermicast naman, or sa karne, sa value-added meat products, and yan din po yung feature dito sa gilid, the small scale, kasama po yan sa mga pwede po ninyong aralin kapag po gusto niyo pong mag-invest sa pagkakalabaw. Ngayon po, meron po kaming isang research talaga na ito pong research na to is na-present po namin last year actually sa National Research Symposium ng DA-BAR and nanalo po ito ng Gold Award last year under the Socio-Economics and Policy Research category. At dito po na-feature po itong 6 na business models through an ex-ante analysis. Shinare po natin kung talaga bang kumikita po sa kanila. So ano po ba ang gaps and opportunities na sinabi po natin during the presentation? Yun po, kailangan po natin ng mga investor sa Carabao industry. At ang kagandahan po ng Carabao industry po ay meron po siyang circular economy model. So ibig sabihin po niyan, from pakain, pupunta sa kalabaw, kasi kalabaw mapoproduce ng gatas, meron din siyang byproduct na manure, and yung manure pwede siyang ipasok as pataba dun po sa pakain na damo. So ibig sabihin po umiikot po siya. So isa po sa kagandahan po yan ng kalabaw, ng industriya ng kalabaw. So syempre po kailangan din natin ng magandang reference material kasi isa po sa una talagang tanong, kumikita ba dyan? Paano ako papasok sa negosyo na yan? And of course, ang goal po natin, ito po yung nakikita natin na pino-foresee po natin in the future na ang agrikultura po ng Pilipinas ay dapat pinangungunahan na ng mga private sector. Ibig sabihin lang po nito, napaka-strong na po ng business confidence ng mga private sector regardless kung ano pong size yan, kung maliit ba na magdinegosyo yan o commercial scale yan. Ang mahalaga po ay pinangungunahan na po ang agrikultura ninyo po ng mga farmers, cooperatives, and even individual entrepreneurs. Ayan, so ito pong mga Dairy Buffalo farming businesses po natin, they aim to contribute to the SDG goals na no poverty, zero hunger, good health and well-being, responsible consumption and production, and of course, climate action. Ayan. Sige po, dadaanan ko na lang po para maipakita ko po sa inyo yung main na naging result po ng ating pong analysis. So, ang ginamit po namin na analysis po ng data is yung pong cost and benefit analysis para po ma-compare natin ano po ba, paano talaga kikita, ano ang lalabas na gastos at anong man ang papasok na kita. And of course, we use the ex-ante approach. Ibig sabihin po, we relied heavily on assumptions, but these assumptions are based on actual figures. Ayan. Ayan, ito po yung mga investment indicators po na ginamit natin. I hope you are familiar since may economics classes naman po ang ating pong mga agriculturists. So ginamit po natin ang net present value, which is ito lang po yung bali po 10-year po ang pinroject po natin na cash inflows and outflows, and then through the present value approach, malalaman po natin kung yung po bang mga lalabas na pera in the span of 10 years at papasok na mga kita in the span of 10 years, madadaig ba ng mga kinita yung mga lalabas na pera. So ito pong net present value ang magsasabi po nun. Kasama din po syempre yung internal rate of return. So this is an interest rate na parang po-project natin na ito palang business model na to, ganito kalaki yung rate of return niya as a project on a 10-year lifespan. So ano po ang kagandahan nito? Percentage po siya. So madali po natin siyang maiko-compare sa other business opportunities offering various rate of returns. Ayan. So meron po tayong sinet na 14% na minimum internal rate of return. And then meron din po tayong tinatawag na profitability index or kung gaano ba kalaki yung itinataas ng mga income dun po sa compared to the investment. So sige po, meron din po, ito po, napaka-relatable, payback period. Gaano ba kabilis na babalik yung initial investment
or gaano katagal or kabilis, mahalaga din po yan na indicator. So sige po, gusto ko lang pong, hindi ko na po ito i-discuss isa-isa dahil mahaba po ang magiging discussion natin. But I just want to show you for appreciation na napaka-intricate po ng pinagdaanan po natin para po ma-form yung pong mga production, technical, market, and economic assumptions. Kasama po dyan pati yung mortality, kailan ba mabubuntis, we count by the days po. Talagang naka-days po yan, ilang araw siya magbubuntis, ilang araw siyang i-condition for pregnancy. Pag nabuntis siya, ilang pagkapanganak niya, gaano katagal siya maglalactate, gaano karaming gatas yan, magkano mo ibebenta yan, nakapasok po yan lahat dito po. So from the start of the business hanggang sa meron na pong mag-roll na money through the selling of the products ng pong dairy enterprise. So, andyan po yung gestation period, 320 days, ano po ba ang distribution ng male to female in terms of the calves produced, ilang litro, ilan ang isa-set aside po natin para ipakain sa bulo. Andyan din po yan. Sige po, ilan ang lactation period? 270. Yan, sige po. And lilitaw po yan later kung gaano po ang magiging returns and expenses po natin. So, dito naman po meron din po tayong mga sinet na mga revenue assumptions and yung pong, ayan kasama nga po dyan yung mortality rate. And of course, ilan po ba ang papasok na laborers. Ito din po ay resulta po ng ating pong study kasama po yung pong mga actual figures from our farmers. So later on po malalaman niyo po kung paano po namin nakukuha yun pong cost and returns na data po ng ating pong farmers. May mechanism po kami to capture those. And dun po namin hinugot to yung pong cost to maintain these animals and magkano po ang kanyang valuation at magkano po ang kanyang ending valuation on an year-to-year basis. Naka-categorize po yan to male, female calf, yearling, heifer, bull, and of course yung ating pong mga cows or yung mga nanganak na. Ayan. So sa expense assumptions po, meron po tayong direct materials. Ayan po yung mga pakain, direct labor, syempre po, pasweldo sa mga trabahador. Yan. And dito naman po tayo yun po yung sa mga dairy assumptions po natin sa dairy farming. Meron din po tayong set of technical assumptions for the vermicast production. So, ilan po ang napoproduce na manure, ilang vermicomposting bed, anong dimensions yan, lahat po yan ay nakalagay dito. So, magsabi lang po kayo, meron po kaming link na pwede pong i-provide para po dito sa mga papers po na ito. Ayan. And of course, kasama din po natin yung pong sa silage. May separate set din po ng revenues and expense assumptions po dyan, which we will be very happy to provide to you. So ito na po yung summary ng pagtatama-tama po nito pong 2, 4, 6, 7 business modules. Pinagbangga-bangga po natin sila in terms of initial investment requirement. Ilan ang daily net income na ina-expect po natin? Ano ang net present value? Ilan ang IRR, gaano kahaba ang payback period at gaano kataas ang profitability index. Now, for decision rules po, kapag may isang investor po na lalapit, hindi po namin agad sasabihin na dito ka pumasok. Siyempre po napakaraming considerations, saan ba siya magaling, saan ba siya may exposure na. At isa po sa pinakamahalaga is yung pong initial investment requirement. Kasi siyempre po, may mga investor na malaki ang kaya niyang i-shell out na pera. Meron din pong mga investor na they can only start small. So, ang mahalaga po dito at least para pong may menu tayo through this portfolio kung saan po siya pwedeng mag-invest. Siyempre po, ano ang decision rule? Doon po sa daily net income, mas mataas, mas maganda. Sa net present value po, mas mataas, mas maganda. Sa internal rate of return, mas mataas, mas maganda. At sa payback period po, ito po yung kabaliktaran. Mas maikli, mas maganda. Ibig sabihin po, mas mabilis na ma-recover ang investment, mas maganda po yan syempre. And of course, sa profitability index, mas mataas, mas maganda. So, makikita niyo po dito na ang pinakamalaki po ang initial investment requirement is of course, pag nagtayo ka ng 50 cow startup farm. So, we are expecting around 7.15 million pesos initial investment. Ang pinakamaliit naman po ay yun pong 5 cow startup module at 779,000, followed by vermicast production business at 821,000 pesos. So, in terms of daily net income, pinakamataas pa rin po ang 50 cow startup at 12,919.26 pesos.
Ayan, sinusundan po iyan nitong 15 cow startup at ng 25 cow startup. Ang pinakamaliit po ay yung sa Vermicast po natin. In terms of net present value, pinakamataas po ang 50 cow startup, followed by the 15 cow startup. At ang pinakamaliit naman po, but still positive, is the 20 cow startup module. In terms of internal rate of return, pinakamataas po ang rate of return ng Vermicast, followed by yung silage production, and then yun pong ating 15 cow startup module. At in terms of payback period, pinakamabilis pong makarecover ng initial investment kapag sa Vermicast at followed at 3.81 years, followed by silage at 3.91 years. So ano po ang mai-draw natin dito na konting conclusion, ano? Medyo it takes time bago po fully recover ang investment sa ating pong dairy buffalo farming. But it can be very rewarding based dun po sa ating pong daily net income and net present value. In terms of profitability, index pinakamataas po ang 15 cow startup module, followed po by the 50 cow startup module. So, ano po ang ginawa natin? Siyempre, nirank po natin itong mga ito in terms of those indicators at lumilitaw po na ang isa sa pinakamaganda, assuming po na walang problema sa initial investment requirement. Ang isa po sa pinakamaganda ninyong startup ay yung 15 cow startup module po. So meron po siyang weighted what do you call this, ranking. Siya po ang nag-rank 1, having the highest mean rank of all the 4 indicators. And then followed by 50 cow startup, yan po yung talagang marami kang perang pang-invest. And of course, kung if you want to start small, ito po yung magandang entry level natin, the Vermicast production business. But ang conclusion po dyan, lahat po sila ay viable. Lahat po nung nabanggit ko kanina ay viable. Meron lang mas viable than the other, but definitely kahit saan po kayo pumasok dyan, meron pong returns na papasok. Ayan. Ang magiging choice na lang po talaga ng business module kung saan kayo papasok, nakadepende na lang po talaga sa inyong investors capacity. Magkano ba talaga ang initial investment po ninyo na kayang ilabas or ipasok po dun po sa ating pong negosyo. Ayan. So, ito na po yung nabanggit ko kanina. Paano ba namin na-capture yung pong cost and return sa level po ng ating pong mga farmers? Ang aming pong tool po dyan ay yung tinatawag po natin na IREB dashboard. Bakit po siya tinawag na IREB? No? IREB po stands for Intensified Research-Based Enterprise Build-Up. So ito po ay, it is the medium-term strategic plan of the agency noon pong 2021 to 2025. So it ends this year. At isa po sa major output po niyan is magkaroon talaga ng dashboard or information system that captures yung pong income, expenses, kasama po dyan ang herd profile, farmer profile, at ang kanila pong production performance. So kasama po dyan pati yung calving interval nila, age to first calving, kasama po dyan iyon. So ito po yung itsura po nung dashboard kapag nakasummarize po at the agency level. So malalaman po dyan ano ang average ROI ng lahat ng mga farmers, ano ang average farm size, ilan ang average forage area, ilang cities ang covered ng atin pong mga farmers. So andyan po yan, pati yung average milk per cow per day nakalagay po dyan. And yung pong profile po ng herd inventory, average pregnancy rate. May color coding po ito. Green kapag maganda po ang figure at red po siya kapag hindi po siya pasok sa nakaset na standards po per our dairy buffalo production handbook. Ayan. And of course, sa technology adoption, meron din pong distribution rate. Tapos yung sa technology adoption po, meron po tayong 5 key areas na categories. Meron pong technology adoption for the breeding, for milk, handling, for nutrition, for management, and of course, for animal health. So meron po diyang farmer tab, dun po sa atin pong kasi po ano po ito web-based system po ito. So pwede niyo pong i-access yung farmer tab dyan kung kayo po ay registered as a farmer. And makikita po ninyo, meron pong independent dashboard for each of the farmer enrolled in the system. So makikita niyo po dyan yung green side po na yon. Ito po yung mga business performance. Andiyan po yung kanyang ROI, farm net income, revenues, expenses, assets. Andiyan po yan. Andun naman po sa yung medyo blue po na side, dyan po yung production performance, ilan ang gatas, ano ang average milk per cow per day. Dyan po yan nakapasok. And of course, meron po tayong quick bar graph to show yung pong naging trend ng lactation
ay ng milk production po ng ating pong farmer. So diyan po natin yan nakukuha. So yun po yung sharing po natin for the Carabao-based enterprise development. Again, we will be very happy po to provide the materials po sa inyo po para po dun sa results ng research and yung pong mga portfolio. Now, para lang din po tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman, ano po, magdi-discuss po ako ng basics po ng financial management at itinailor ko po ito or isinakto ko po ito sa case po ng ating pong mga kooperatiba. So, ito po yung mga pagdadaanan natin. In the interest of time, bibilisan ko na lang din po, but get as much information as we can. Ayan po, so mayroon po tayong cooperative finance basics. Bakit ba mahalaga na may financial literacy sa kooperatiba? Ano-ano po ba ang gamit ng financial statements para po properly makapag-costing tayo at makapag-pricing ng ating po mga produkto? Paano po ba ang budgeting at ano po ang gamit ng cash flow? Paano po ba mag-manage ng funds? Kailan ba dapat mangutang? Gaano kahalaga ang record keeping at reporting? At magbigay din po tayo ng common best practices. Ayan. Bakit po ba unique ang finance kapag ka po sa kooperatiba? Ano po? Bakit? Una po kasi ang kooperatiba po ay owned and governed by members. So, at ang kooperatiba po, especially po yung mga multi-purpose kooperatiba na po, napakarami po nilang opportunity to earn money. So, ito pong mga usual po na mga sinusuportahan po nating kooperatiba, marami po sa kanila talagang nakafocus lang sa kalabaw or dairy production, ganyan po. But marami din po sa kanila ay mga multi-purpose cooperatives. So, ano po ba ang pwedeng pumasok na kita? From their milk production, processed products, of course, meron po silang dairy box outlet, and other revenues, particularly po yung kanila pong participation to the National Feeding Program. So, ayan. Ito po yung mga core financial components po natin. Siyempre, dapat magaling sa costing and pricing, marunong sa budgeting, cash flow, maalam sa capital, sa kahalagahan ng capital build-up or paglago ng pamumuhunan ng bawat miyembro. Paano po ba minamanage ang reserves at revolving capital at yung pong mga utang at reporting? Ayan. So bakit daw po ba mahalaga na mataas ang pag-unawa in terms of financial sa atin pong mga kooperatiba? So gusto ko lang pong sabihin that financial literacy, hindi po siya optional sa atin pong mga kooperatiba. It is a core leadership responsibility that protects your members' money. It ensures sustainability and it guides sound decision making. Kapag po wala po tayong financial literacy, nakadepende lang po ang decision making sa mood or sa political agenda ng ating pong mga board or ng kung sino mang mga officers, sobrang delikado po iyon. So, ano po ang kahalagahan ng financial literacy? It ensures transparency and accountability. Kapag po walang transparency, i-expect nyo na po yan na meron pong something na nangyayari sa kaperahan. Next po, it supports sustainable operations. It builds trust with your lenders. Kung maganda po ang ating pong financial status, meron po tayo kakayanang mangutang. And of course, it enables growth. And po, bakit po kailangan siyang iseryosohin? Because cooperatives handle shared money. Ito po ay pera ng mga membro. At ang mga financial decision po, naapektuhan po niya lahat-lahat. So kung gusto po natin na may maganda po tayong kikitain, yung pong mga miyembro, kailangan po nating taasan ng ating financial literacy. Yung pong mga financial statements, they tell real stories. So, yung pong balance sheet, nagsasabi siya kung malusog ba ang ating kooperatiba, may kakayahan ba tayong babayaran yung mga utang natin. Yung cash flow po, meron po ba tayong enough na cash to operate at magbayad din ng mga utang na magiging due and demandable. Yung income statement po natin, kumikita ba talaga tayo? Or are we losing money in terms of the expenses? Saan ba tayo masyadong mataas? Ano ang kailangan natin kontrolin? Of course, prevents mismanagement and losses from lack of costing, poor record keeping, unmonitored receivables, possible na may overspending, and of course, iba-ibang interpretation po ng profit. So, meron talagang tamang interpretation ng profit. Ayan. And of course, kasama po dyan yung empowerment ng mga leaders at ng mga members at pag-strengthen po ng long-term sustainability. Ayan. So a cooperative that understands its numbers can control its future. But a cooperative that does not is controlled by uncertainty. Pero syempre po, dun po tayo sa meron pong katiyakan.
Yan. So, ito pong mga financial statement natin, namely po yung ating pong balance sheet. I know you're familiar with this po, the balance sheet, the income statement, the statement of cash flow, the statement of changes in equity, and of course, the notes of financial statements. Isa pong mahalagang gamit niyan ay kung paano po ba natin properly i-cost or i-identify magkano ang cost to produce, halimbawa po sa gatas. And pag alam po natin kung gaano po kataas ang cost na napoproduce siya, properly po natin siyang masesetan ng presyo. Ayan. So, ito po, i-share naman po namin yung presentation. So, hindi ko na po ito iisa-isahin para mas makapag-focus po ako sa mas mahalagang mga topic pa later on. But nakalagay po dyan, may example din po akong pinrovide paano po natin pwedeng i-classify yung cost at ma-identify yung cost per liter po natin. Ito po, may example po ako dito na pumapatak po, for example, na 62 pesos per liter ang kanyang cost to produce. So, dyan na po papasok yung ating pong pricing strategy. Ikaw ba ay cost plus markup? Or pwede ka mag-target ng gross margin? Or pwede ka ding magpresyo based po sa kalakaran sa merkado. So, kung kayo po ay may kakayanang magpresyo ng ayon sa kalakaran sa merkado, dito po possible na talagang lumaki yung kita ng mga kooperatiba. Ito po ang isang insight na gusto ko pong i-share sa inyo, no, na kagandahan po ng pagkakalabawan, especially po sa gatas. Okay po. Maganda po ang pagkakaposisyon in terms of price ng gatas ng Kalabaw. Napaka-competitive po. We sell raw milk at 80 to 100 pesos. Some regions umaabot po ng 125 to 150 depending on the demand. And ang cost to produce per liter po natin, we are estimating around 42 to 62 pesos per liter po, depending din po yan sa galing ng farmer. But definitely po, ang taas po ng possible po na kikitain natin dahil maganda po yung pagkakaposition po niya. In terms of the structure po ng value chain, balance po yung pagkaka-structure nung pong value chain. Wala pong undue advantage yung mga processor at yung mga nasa value adding, which is siguro po pwede ko ding i-share which happens to other commodities within the agriculture sector, particularly po sa palay. Ano po? Kaya po maganda po ang opportunity ang pinapresent po ng Carabao Racing dahil maganda po ang pagkakaposisyon ng presyo ng gatas sa merkado. Ayan po. Sige po. Diyan po nagagamit yung pong ating costing and pricing strategy. Ayan. So, ang quick checklist po natin dyan, kailangan po meron tayong complete set of financial statement. Marunong tayong mag-classify kung ang cost ba ay direct o indirect para makompute po natin properly ang cost per liter. Makapagdagdag tayo ng margin or makapag-propose tayo ng tamang presyo. Makapag-cash flow check po tayo kung talaga ba may papasok na net na pera. Makapagpa-approve po tayo sa ating pong board and of course, ma-monitor and revise monthly depende po sa magiging takbo sa merkado. So in terms of budgeting and cash flow naman po, sobrang halaga po ng budgeting at cash flow po sa financial management. Bakit po? Especially sa cooperatives because it ensures planned income and it covers all planned expenses. So kasama po dyan dapat alam natin lahat ng pagkakagastusan at magbibigay din po ito ng guidance sa decision natin ng hiring, kung pwede po ba tayong malate sa mga maintenance requirements natin sa ating mga equipment, meron po ba tayong mga proposed investment, alin ang uunahin po natin. And of course, yung ating pong mga regular purchases. And of course, may iwasan din ang financial distress na magkakagulatan po kayo, wala na po kayong pera sa bangko. Siyempre po, maiiwasan po yan kung may maayos po tayo na budgeting at cash flow management. Sabi nga po dyan, a budget is a map. Kapag wala po yan, para lang pong naliligaw yung ating pong kooperatiba. So, mapa siya kasi siya ay pwedeng sundan. So, sa budget categories, of course, meron po tayong mga pumapasok, the sales, service fees and grants and subsidies, and of course, yung pong mga lumalabas na pera, operating expenses for admin, for loan repayments, sobrang halaga po yan. I-advise ko po kayo kung kayo po ay mga members ng cooperative na wag po nating pababayaan na di tayo nakakabayad ng ating pong mga obligasyon sa mga bangko po natin. At of course, member payments po, patronage refunds, and yung pong ating statutory requirements to set up general reserves. Yan. So for the cash flow management po,
Ayan, kapag po hindi po tayo maayos ang cash flow management, ano po ang mga pwedeng mangyari? Late po tayo magbabayad sa atin pong mga buyers. Kapag ka, sorry po, possible po na maging problema is paano po kung may late payments from our buyers? Paano po kung nagkaroon ng seasonal dips in input supplies? At paano po kung magkaroon ng biglang large na periodic expense like may masira po na major equipment? Napakahalaga po na may cash flow management tayo para meron po tayong kakayanan to go through this nang hindi po masasaktan ng sobra ang kooperatiba. So ano po ang mga solutions diyan? Dapat po meron tayong mini-maintain na cash buffer. Good for 2 to 3 months operation. Dapat po meron po tayong napaka seal tight policy on collection, and of course schedule supplier payments and negotiate better payment terms sa mga pinanggagalingan naman po natin ng supply. Yan. So yun po yung for the budgeting and cash flow management. For the funds management naman po, ito po lagi po natin itong itinuturo sa bawat individual members po natin na wag po nating pabayaan na lumipas ang ilang taon hindi po tumataas yung ating pong pamumuhunan sa ating pong kooperatiba. Dahil ang capital build-up po, this is the lifeblood of the cooperative growth. So dapat po tuloy-tuloy po ang ating pagtaas ng pamumuhunan sa kooperatiba. And of course, dapat po maganda din ang ating pagmamanage ng ating reserve funds and ng ating pong revolving capital. Yan. Napakahalaga po yan. Yung reserve fund po kasi, ano po yan, statutory or nakalagay po yan sa rules. Especially po, ino-audit po lagi ang kooperatiba ng Cooperative Development Authority. Bakit po tayo tinatadhana ng batas na bawal po natin ipamigay 100% yung pong kinikita ni Co-op. Dapat daw po may i-set up tayo na 30% ng kinita ay para sa reserve. Bakit po? Para po pag dumaan po ang kooperatiba sa isang, sabihin na po natin ay meron pong malawakang economic shock. Ganun po. That affected the economic performance of all businesses. For example po, nung pandemic, ano po, ang dami pong nagsarang businesses. Di ba po? Ito pong reserve fund, isa po ito sa pwede nating gamitin para po we can recover kapag meron na pong opportunity to recover. Yun pong ating kooperatiba. Kaya po mahalaga po that we set aside this reserve fund. And of course, yung working capital naman po, yan po yung ito po yung tumatakbo kaya po siya working. It's para po siyang cycle or gulong na dapat yung pagpasok at paglabas ng pera ay tuloy-tuloy. Pero ano po ang general rule? Dapat laging mas mataas yung pumapasok kaysa sa lumalabas. Hindi naman po always, but kapag tinignan mo siya on a monthly basis, dapat mas mataas yung pumapasok po sa atin. Ibig sabihin po, maganda po yung ating sales and collection scheme at maayos din po nating na-meet yung ating pong financial obligations. Ayan po, section 6 po natin, malapit na po akong matapos. Ito na po, managing the cooperatives utangs or the debts. Ayan po, no. Ang lagi pong tinatanong sa amin po as accountants, bakit daw po ba, di ba po, ang basic financial equation kasi natin is asset is equal to liabilities, di ba po, plus equity. Tapos lagi pong, meron pong natatanong na, bakit ba kasi mangungutang? Kung may pera naman ako na kaya kong puhunanan yung buong business ko, ako na lang magpuhunan. So wag na daw pong mag-incur ng liability. Kami po as accountants, we advise na wag po kayong mag-invest ng kayo lang. Mas mai-spread po natin ang risk kapag po tayo po ay may kakayanang mangutang. And we have to be very smart po as creditors or as borrowers. Dahil po may spread po natin yung risk at essentially po natutulungan po tayo na makapagpasok po ng pera para po mas panindigan po natin yung operational scale na gusto po natin. Yung pong mga malalaking companies, mga blue chip corporations, napakagagaling pong mangutang ng mga yan. Isa po sa key characteristics ng mga malalaking businesses, why they grow, is because they know how to borrow, they know when to borrow, ano ang terms for borrowing, and they meet their obligations on time and on the right terms. Yun po yung isa po sa mahalagang characteristics nila. So sa kooperatiba po, mahalaga po na meron tayong literacy on credit. Ayan. So ano po ba ang mga mahalagang areas na
dapat po tayo ay pwedeng mangutang. So, para po maka-acquire tayo ng assets that would increase our output, that would improve our quality, and that would improve or boost our profitability. Ayan po yung mga examples niyan: pasteurizer, chiller, facility, and vehicle. Meron po akong tip sa inyo dito na as much as possible po, pag po tayo mangungutang, kapag na ang reason po kaya tayo nangutang is dahil meron lang tayo na unplanned na expense. Napaka red flag po niyan. And of course, wag din po tayong mangungutang para pagkagastusan ng isang activity na wala po siyang pinapromise na revenue in return. So all borrowings must be or all finances from borrowings must be put to income generating activities. So that's the rule. Ayan po. So meron po tayong rule of thumb dito for the loan repayment ratio. So ibig sabihin lang naman po dito, gaano ka ba kabaon sa utang? So gaano ba kalalim yung utang na pwede mong i-subject yung iyong kooperatiba sa kooperatiba. Ang rule of thumb po dito, wag kang mag-exceed ng 35% ng monthly income mo ay napupunta sa iyong monthly loan amortization. Kapag po kayo ay lumampas ng 35%, medyo mataas na po yung risk niyan. Kasi magkaroon lang nga ng konting economic shock, magbabayad ka na lang ng utang, wala ka nang kikitain. Possible pa na mag-default ka. So we maintain this healthy na monthly repayment ratio. Yan. And of course po, hindi po mawawala. We are strong advocates po sa PCC ng magandang record keeping and reporting. Yung pong pinakita ko po sa inyo kanina na IREV dashboard, ang pages po ng questionnaire doon ay 11 pages back to back para po makapture yung ganung ka-rich na detail ng information, which in essence din po, doon din po yung nagiging struggle po namin para makapture kasi nga medyo marami po siyang detail na kailangan. Pero isa po siguro sa unique din sa pagkakalaman, talagang napakarami pong unique na paraan para makompute yung kanyang income. Especially we are dealing with an asset na buhay. It's a biological asset. Ano po? Hindi siya kagaya ng kunwari, nag-produce ka lang ng donut or nag-produce ka ng cake. Kadali pong i-allocate. Pero paano po pagka ang source ng product mo buhay, na hayop na kailangan maintain? Medyo napakahirap po nun. But yun nga po, yung portfolio, it serves as a guide para po we work it out na po para po mas madali po kayo makapag-decide. So, record keeping is essential in cooperative. Ito po yung mga records na hindi po dapat mawawala: daily production and collection log, inventory ledger, sales ledger, cash receipts and disbursement journal, loans register, yung pong capital build-up records ng bawat member, and of course, yun pong ating pong monthly maintenance ng financial statements. So these are not recommended. These are actually required by the law na i-maintain po natin. Part po ito ng ating pong requirements as a cooperative. So why good records matter? Yun nga po sinabi ko kanina, only those cooperatives with good record keeping can be transparent. Kapag ka hindi transparent yan, i-expect mo na kaagad na may tinatago pong something yan. It prevents leakage and losses. It enables decision on various areas of concern. It is required by the CDA, by the lenders. And of course, it helps secure future grants. Kapag ka po may gustong magbigay ng grant sa inyo, titignan po yan kung lumalago po ba ang kooperatiba ninyo. Even sa government po, sa Department of Agriculture, required po na kung ikaw po ay kooperatiba at gusto mo maka-enjoy or makatanggap ng grant from the government, kayo po ay required na magsasubmit po ng financial statement dyan that shows financial liquidity, profitability. Kasama po yon, and solvency. And kasama din po dyan, of course, dapat member po yung inyong co-op ng FEDIS. Yun po yung isang nire-require na rin po ng ating pong, for the case po ito ng mga agriculture cooperatives. Ayan. So napakahalaga po. Ang root po ng lahat ng yan ay good record keeping practices po natin. So these are some of the best practices that we can share to you. Conduct monthly financial meetings. So these are meetings that are dedicated to tackle financial concerns. At ako po personally, I advocate for digitalization. So as much as possible po, kahit na hindi ganun ka state of the art, but magkaroon po tayo ng digitalized na accounting system. And of course, yung ating pong point of sale system para po mas maganda po yung ating recording ng sales. Magkaroon po tayo ng napaka
responsive, and implementable po na collection policy. Magka-assign po tayo ng magaling na bookkeeper at finance officer. Mag-apply po tayo ng review ng costing po natin every 3 to 6 months kasi po napaka ano po ng inflation po natin ngayon, ano? Medyo it goes up and down. Mahalaga po that we review our costing from time to time. And then separate cooperative funds and yung pondo po ng kooperatiba from your value added na pondo or yung mismong businesses po ninyo, dapat po maganda po yung management fund by fund. And of course, let us maintain digital templates na po as much as possible. Kapag po kasi yung mga manual pa, ang dami pong risks niyan. Isang bagyo lang na malakas, possible po na masira po ito pong mga hard copies po na yan. So we go digital as much as possible. Ayan. So ano po ang expectations po natin? Kapag po sinunod po natin yung mga shinare ko po sa iyo na basic financial management, we expect that net income will change, your business will expand, and of course, tataas po yung ating collection rate. So this is just an illustrative example na kapag po maganda po ang ating financial management, yung pong mga red flags po natin will turn to green flags po eventually. Ayan. So, summary of key lessons. Costing, it warrants sustainability. Ang pricing po is a reflection of competitiveness. Maganda po ang presyohan ng gatas ng kalabaw, which proves na napaka-competitive po at maganda pong mag-invest sa pagkakalabawan. Budgeting equals good control. And yung cash flow po natin is essential for survival. And of course, ang record keeping is the key to transparency. And of course, yung pangungutang po is not a trap. It is a tool that we can maximize. And of course, capital build-up and reserves, this say a lot about the long-term growth of our cooperatives. As a parting message po, let us all remember that a financially strong cooperative builds a strong Carabao industry. Kaya po, kami po sa Philippine Carabao Center, we continually commit na wala po tayong iiwan from farmer to cooperatives hanggang sa mga kasuporta po natin in the entire Carabao value chain. Lahat po yan ay atin pong sinusuportahan dahil ang atin pong goal ay maging strong ang Carabao industry at lahat po ng value chain players ay totoong kumikita. Yun lang po. Thank you so much po sa inyo pong pakikinig.